Tingnan niyo po, oh. Sarap niyan. Wow. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Ayan mga ka-vlog, welcome back to my channel. So, ngayon magluluto naman po tayo ng chicken with mixed vegetables. So, ayan, yung kanina pumunta po tayo sa palengke, so bumili tayo ng mga vegetables, saka yung ingredients natin. So, madali lang po itong recipe na to kasi ito po sutay-sutay lang eh. Tapos ang ating meat ay napakadaling lutuin, which is chicken. Breast part po ng chicken ang aking gagamitin kasi mas madali pong lutuin yan. So, pwede nyo rin po itong sundan na gawin sa inyo kasi halimbawa, yung mga misis, mga nagmamadali magluto pagkagabi na or whatever, kung yung mga anak nila, tanghalian, nagmamadali magluto, napakadali po itong lutuin. At saka siguro mga about 10 minutes, kakaluto ka na. Basta, kung kakain po kayo, basta may prepared na kayong rice. Kailangan natin po ang vegetables eh. So, yung mga anak ninyo, turuan yung kumain ng vegetables para, alam niyo na, long life. So, hindi lang pansit ang pang long life. So, yung vegetables din, pakainin nyo ng vegetables ang inyong mga anak. O, yan may tips pa kayo kay Sir Pag. So, basta na po natin. Yung chicken breast. Hiwa ko na po ng strips. Binili natin sa supermarket kanina. No? Cabbage na 1/4, tapos may onion. Tapos ito yung carrots, ayan. Tapos meron tayong red and peppers. Hiwa-hiwa ko na po yung mga ingredients, mga gulay. Lagyan muna tayo ng oil. Yan, chicken. Ito muna po yung ating isosotay. Pwede na po nating halu-haluin. Ayan, gumagalaw-galaw yung ating kaserola. Beans, yung Baguio beans. Unahin nyo po munang pang-saute yung matitigas na gulay para at least hindi ma-overcook yung mga malalambat na gulay katulad ng mga Yung carrots naman po medyo matigas siya pero yan po naman blanch lang yan kasi hindi naman po kinakailangan lutuin ng carrots. Sibuyas, yan. Sama na natin po yung sibuyas, onion sa English. Yan po. Tumabit pa. Masyado kong maingay, Sir Pag. So, ayan. Para mag-incorporate po yung gulay saka yung ating chicken. Actually, yung chicken po natin madali lang yung maluto kasi breast part po yan. Yan po natin ang isang broth cubes. Tama na po natin lahat yung gulay na kasama niya. Naku, sarap nito. Ganda ng kulay, oh. Ayan. Tapos konting halo-halo. So, siguro mga 2 minutes. Ayan, 2 minutes lang na halo-haloin lang natin na ganyan. Para at least ngayon yung ganda ng kulay, oh. Kakatakam. Actually, na-overpower po ng gulay yung ating chicken kasi kukunti po yung chicken natin. But okay na po yan kasi much better naman po ang maraming gulay kaysa maraming meat. So, yung iba po, mahilig din ako sa meat. Pero ang meat po na prefer ko talaga ay chicken. Kasi hindi po siya masyadong nakakataba. Tapos, iwas po tayo sa cholesterol kasi siyempre, we're not getting any younger. But, yung chicken po, basta po wala pong balat pagka kayo po ay kakain ng chicken, especially fried chicken, ay huwag niyo pong kainin yung balat. So, makikita niyo po, pagbuklat nyo ng balat doon sa laman niya, makita nyo na ipon yung mga fats, yung po makalakas na cholesterol. So, kung kayo po yung mga family kayo ng medyo high blood, naku, iwasan nyo po yung ganun kasi prone po kayo sa may high blood yan. May natira pong mga konti-konti. So, ito po, mga ka-vlog, tatakpan po natin for about, kahit 1 minute lang. Takpan po natin, mga about 1 minute, ma-blanch lang po siya, malanta lang. Mga ka-vlog, mga 1 minute ago na, so, wow, ang ganda ng color. Wow! Lagyan po natin ng oyster sauce. Ayan, oyster sauce. Oyster sauce po yan. So, ayan, meron po akong isang sachet. So, ito todo na po natin yan kasi matatapon lang pagka hindi natin itinodo. Ayan. What? Hindi natin. Ayan, pumalasa na po yan. Hindi nyo na po kailangan maglagay ng Kasi kanina po, naglagay na tayo ng Knorr cubes. So, chicken Knorr cubes ang ating nilagay. So, oyster sauce naman. Tapos, halu-haluin. Ayan, So, pwede na po rin yan. Basta may malasa-lasa ng ganyan. Tapos, i-simmer po natin for about, kahit mga 30 seconds lang. Takpan po natin. Ayan, luto na po yung ating chicken mixed vegetable. So, isama na po natin dito sa aking pangmalakasang lalagyan. Tingnan nyo naman po. Yayaman nyo. So, ayan. So, isasali na po natin dito. Naku, ang sarap po. Ang gara. Wow. Tingnan nyo naman po. Yan. Ay, sasalin na po natin. Muntik pang mahulog. Tingnan nyo po. Sarap niyan. Wow. Ayan, Parang eksakto lang dito sa aking parang pangmalakasang lalagyan. Tingnan nyo naman po. Nakakatakam yung chicken. Lutang na lutang. Lutang, ang ganda ng color. Yan po. Eto na po. Tingnan po natin. Chichibugin na po natin. Let's go. Yan na po ang ating chicken with mixed
vegetables. Wow, mukhang masarap. Tingnan niyo po. Ang ganda ng color, oh. Especially nasa pangmalakas ang lalagyan. Ayan po, oh. Tingnan niyo po mga kablog. Ayan na po mga kablog, ang ating food. Yung dinner natin for tonight. So, ito po yung ating chicken mixed vegetables. And at the same time, yung ating rice. So, yan. So, let's eat na tayo. Let's game! Ichibog na tayo for our dinner. Ating... Ayan. Ito po yung ano natin, yung niluto po natin chicken. Ayan, oh. Makita nyo mga kablog, oh. Yung chicken mixed vegetable. Ayan. Yan yung chicken, oh. Ayan, tingnan nyo, oh. Yung chicken. Ilagay natin sa plato natin. Tapos, maglagay tayo ng... Ano yung ganda ng color ng ano? Ganda ng color ng vegetable. Yung green at saka red bell pepper. Tapos, merong yung carrots. Tapos, yung cabbage, pinagsama-sama natin. Uy, ang ganda ng color. Tapos nilagay ko dito sa maganda nating lalagyan, sa pangmalakasan natin, ano? Pangmalakasan nating serving plate. Tapos nilagay po tayo ng rice. Ayan. Ito yung rice natin. Ayan, tayo ng rice. Oh, ang sarap nito. Kasi namimiss ko po yung vegetables eh. Ang ingredients po niyan mga ka-vlog, meron siyang chicken, bell pepper, green and red bell pepper. Tapos meron siyang carrots, meron siyang onion, meron siyang cabbage, meron siyang Baguio beans. So, yan, paborito ko rin po yung Baguio beans. Tapos, yung pampalasa po natin, nilagyan ko po siya ng Knorr cubes, oyster sauce. So, wala na po kayong lalagay na kung ano-anong ibang pampalasa. Yun lang, sapat na. So, tirahin na natin yung ating nilutong chicken mixed vegetable. Ayan, first bite. Thank you, Mama Mary, for all the blessings and for my health. Woo! Cheers! Hinahulog pa. Sarap! Mga kablog, oh. Ito yung gulay. Diba tawag nyo, blunt lang. Ang sarap, medyo crunchy pa, oh. Crunchy yung ano niya. Basta huwag nyo po siyang i-overcook para malasahan nyo po yung mismong gulay niya. Oh, nakita nyo, oh. Tumatulong, naririnig ko pang yung crunchiness niya. Tapos ano, nagtama natin yung chicken. Ang chicken po, sakto lang ang lambot. Kasi kinuha lang po natin siya for about how many minutes lang. I think parang 2 minutes at ating sinutay na gano'n. Basta, mano lang siya, makita nyo lang siya na parang luto na, makuluan siya. Ang sarap. Wala. Basta po may oyster sauce. Kompleto na po ang lasa niya. Huwag na kayong maglalagay na kung ano-ano pang pampalasa. Oyster sauce lang. Naku, winner na. So, kita nyo po yung yung Baguio beans. Yan hindi po masyadong overcook. Ang sarap po niya. Ang sarap. Parang pag nagluluto kayo ng pancit, di ba ganun din ang ingredients niya. Pero walang bell pepper yata. I think walang bell pepper yung yung pancit. Mga typical na pancit. Sarap. Grabe yung may sauce pa. Yung medyo kumatas. Kaya yan po, yung katas na yan, kumatas yan ng gulay at saka yung oyster sauce na nilagay natin. Wala pa tayong nilagay ng water dyan. Basta sutay-sutay, chicken, and then siyempre kumatas ang chicken kasi pagka hinugasan mo, nagkakaroon din siya ng water pagka, na-wash mo na siya. And then pagka sinutay mo po siya, lumalabas yung water na na-absorb dun sa paghuhugas. Pero ito, sarap, oh. Parang akong bata, nahuhulog-hulog ko man. Oh. Pagka ganito pa yung niluto niyo, mapapadami kayo ng Pero sa gabi po, pagka ganito yung tutulog, mga after an hour, bago kayo Kasi siyempre, pagka ikaw busog, experience ko rin po yan eh. Pagka ikaw busog, medyo sleepy ka maya-maya, wala pang 30 minutes sleepy ka. Lakad-lakad muna po kayo. Huwag kayo tutulog mas lalo ng gabi kasi wala pa tayong function sa gabi. Kung wala tayong activities tutulog, maya-maya magkaroon tayo ng, especially yung sa mga oldies, huwag niyo pong gagawin niyo kasi lakad-lakad lang muna. Parang paano, bumaba yung matunawag ng konti. Kasi alam niyo po, according sa studies po, yung bell pepper, green at saka yung red, maganda raw po yun sa puso. Wow! Para rin po yung pagkain ng bell pepper. Sarap po. Pero yung sabi, mas matindi raw yung siling labuyo. What? So yung siling labuyo, talagang napakaganda rin yung sa. Kaso nga, siyempre, katulad ko, hindi ako mahilig sa mga masyadong intense yung spiciness niya. So, hindi ko po nire-required or ina-advise. Diba? Kasi on my own, hindi ko rin gusto yun. So, patikim-tikim lang. But,
ang bell pepper, meron din po siyang properties na nakakaganda sa puso. Maganda rin yung, I don't know, hindi man po ako doktor, but some say, especially yung mga napapanood ko rin, saka yung mga nagsasabi ng mga doktor din, maganda rin daw sa puso ang bell pepper at saka yung red or red-green. Ang sarap po. Sabi, mapapadami ako ng kain nito Yan. So, kain lang po tayo. Ito, trivia ko lang po sa inyo. Habang bata pa po kayo, kain lang kayo. Huwag niyong titipirin ang sarili niyo pagka especially tatrabaho kayo. Huwag niyong titipirin ang sarili niyo. Kaya nga kayo tatrabaho para pambili ng pagkain. Hindi titipirin yung sarili niyo, yung ulam niyo, kung kanya, tuyo, bagoong, patis, toyo. Pagkaya po ng budget, may mga mura lang naman po Sa palengke po, katulad kanina, yung aking nakakuanan. Yung mixed vegetables po na naman, medyo maarte nga lang po ako kasi yung binili ko talaga medyo high-end na, no, individually. But meron po nabibili, katulad kanina sa palengke, meron po nabibili ng 30 pesos lang, even 25 pesos, yung nakapak na yun. Yun po, yung mga gulay na yun, parang nirepack nila, pero sariwa din po yun. Yung mga konti-konti ng dami, salma, yung medyo nabubulok-bulok ng dulo, yung gitna, kinachap-chap-chap po yun ng kasi para ma-maximize nila yung kita dun sa gulay. Pero sariwa pa rin po yun. Tinatanggal naman po nila yung mga bulok na. Hindi na siya sama, syempre, makikita yun Kaya subo muna tayo, Sir Pab. Ang sarap talaga, nakakamyam. Huwag pa akong chicken. Ano na ito ako So yun, kung gusto niyo pong makatipid sa mga gulay, kasi ngayon, alam niyo po ba, na mas mahal pa ang gulay ngayon kaysa karne? What? Kaya tataka ako kanina, kung bumili ako ng 1 kilong chicken, yung lahat ng ingredient ko niyan, umabot ko ng 120 pesos, 120 pesos. Yung gulay lang po yan, one-fourth lang, isang piraso, kita niyo naman kanina, isang piraso, ganyan-ganyan. No? Tapos tinitimbang, umabot ng 120 pesos. But kung bumili pa ako ng karne, 1 kilo na po yun. Which is chicken po yun. But siguro, konti lang dadagdag ko, mga 10 pesos, mga kasi mura lang po yung chicken kasi po yung pinakamurang Imagine yung gulay, dati nung ang mura-mura lang ng gulay, ngayon, naku, mas mahal pa siya sa karne. Kaya ang iba, siguro, hindi na kumakain ng gulay. Ano yan? Mas mahal pa yung gulay. Kaya sa karne. Yun ang medyo different na. But kung gusto nga nyo pong makatipid, kunin ninyo yung mga naka-repack na nakaganon. Kompleto rin po siya. May carrots, may cabbage, may string beans. String beans ba? Yung beans, bagyo beans, carrots, cabbage, repolyo, mga ganyan. May kung ilang piraso ng gulay meron siya. But pwede na po yun. 30 pesos, ang dami na. So kung maraming pamilya kayo, gawin mo doble, 60 pesos. Ang sarap po talaga mga kamag. Ito nyo, ang dami kong rice. Napag, control. Konting rice lang. Puno gulay na. May bukas pa. Bukas na lang, basta damihan mo. Basta araw. Sa gabi po, advice ko lang po mga kamag. Ako, hindi ko ginagawa yun. Konti lang rice po nyo sa gabi. Okay na yung maraming gulay kasi ang gulay po, especially yung crunchy, yung hindi po masyadong, sabi ko sa inyo, blanch lang, parang nilantan nyo lang, madali po siyang matunaw. Take note po mga vlog. Eto, nakakuha ko lang din yung mga hilaw na pagkain ay madali pong matunaw kaysa overcook o yung luto. O yan Wow! Okay, nakuha sa akin yan. Kahit saan nyo po itanong, sabihin nyo po, mali ako pagkano. Madali pong matunaw yung mga pagkain na hilaw at saka yung hindi masyadong luto. Ang tapal ng niluto ko ito. Ngayon lang po ulit ako nakaluto ng ganito. Nakaluto na rin po ako. So, yun po yung hilaw, madaling matunaw. Kita nyo yung mga leon. Diba, kinakain nyo yung mga sariwang karne. Diba? Ang dali nilang matunawan. Maya gutom na naman agad sila, diba? Hilaw yun. Madali mo nilang, madigest agad. So, ganoon din po sa atin. Kasi pare-parehas naman tayo po pinakamataas na uri ng animals. Wow! Naniniwala kayo doon, Tayo po. Kaya, tayo naliligo, mga ibang hayop, di naman di ba? Ngayon, yung pinagsama-sama kong gulay na ito, napaka-powerful po talaga. Ang sarap. Huwag nang overcook. Ano siya? Yung mas lalo nalagyan po natin ng oyster sauce. Nag-complement sa to each other. Na pagkakinain mo ganun, yung crunchiness na, ay, sarap talaga lumulutong-lutong pa. Yung mga gusto kong Huwag yung overcook. Kasi pagka-overcook po, hindi po kayo overcook ang inyong mga nilulutong pagkain. Especially mga gulay. Kasi yan, ang gulay po, nandiyan po yung mga sustansya na nagpapagaling sa ating mga katawan. So, ako for the longest time, hindi ako masyadong nakakakain ng gulay kasi yung
yung lifestyle ko ngayon, medyo, yung ba pang madalian ang kain, diba, nag-edit, nagpupuyat, ganyan, minsan, kung saan saan ako pupunta, tapos kung ano yung maabutan ko, street food, tapos yung pagkain sa ano. So, tatry po natin doon naman sa maraming gulay. Yan, kailangan po ako ng ano, ng maraming, ng street food na puro vegetables naman, o di kaya mga restaurant or kainan na vegetables naman, more vegetables ang ino-offer nila. So, i-compare po natin yung difference ng mga kainan nila na gulay ang ino-offer. Grabe, ang sarap. Ito po, pang order kayo sa restaurant, hindi nakalaki. So, 500 pataas yung price na. Sa akin yung mga nakainan ko ng iba, usually ganyan. Katulad dun sa last time kumain ako ng ano, yun, yung last vlog ko po sa Molopecia. So, alam nyo ba, yung kare-kare na kinain namin ay 500, almost 600. What? Yung dalawang bloke lang ng karne, tapos ano. Pero super sarap naman po. Yun po yung binabayaran doon, yung sarap. Diba? Yung sarap po ang binabayaran doon. Then, syempre, commercialized, yan talaga. So, kung gusto nyo pong kumain ng mga masasarap na pagkain din na swak sa budget nyo, ito sa mga karinderya, mga ganyan, mga street food, mga tabi-tabing kainan. Pero, syempre, titingnan nyo rin po yung cleanliness ng yung kalinisan ng pagsiserve nila, especially yung mga utensils, mga ganito. Ayan, yan. Oh. Syempre, kung nasa-sanitize naman, why not? Okay naman. Tapos yung the way they cook, kung malinis yung pagluluto, ba? Ganun lang. Hindi naman ako sa against sa mga, syempre, katawan natin to pinapasok natin sa katawan yung pagkain na binibili natin sa kanila. So, kinakailangan malinis din at hindi tayo magkakasakit. Take note kumain, kung kumikita ka, kumain ka ng tama. Huwag mong titipin ang sarili mo sa pagkain. Kasi yan ang puhunan natin. Ganun. Ayan mga ka-vlog, nakatapos na tayong kumain. Naku, ang sarap talaga nung niluto kong itong chicken barbecue. So, chicken barbecue. Chicken with mixed vegetables. Vegetables, vegetables. O yan, toast na. Chicken barbecue ka dyan. Yan po yung Spider-Man. So, ang sarap po ng aking niluto na to. So, pwede nyo po rin i-try siya sa inyong bahay kasi it costs, I think, 120 pesos yung vegetables sa Pero yun po, kalahati lang kasi ingredients ko pa sa iba pang titirahin natin mamaya. So, yung ating chicken po ay umabot sa 75 pesos. So, siguro mga kalahati ng 120, 60 plus 70, 75. So, siguro I think siguro 50 pesos din kasi cost dun sa ating dinner for today for tonight is 60 pesos plus 50 pesos 110 for my own and then syempre may natira pa po naman hindi ko na talaga naubos na. Tapos yung rice naman meron naman po tayong rice dito sa house. So yun po yung kasi yun sa akin kaya po ganung parang siguro sa medyo low budget talaga, very very low budget. So medyo mahal na po yung 110 but pwede naman po kayong makabili. Yung sinabi ko nga kanina, meron silang 30 pesos lang. Huwag nyo nang lagyan ng bell pepper or whatever. Medyo mahal po ang kilo talaga. Kasi meron na rin siyang vegetable, yung Baguio beans, yung mga 30 pesos na nabibili. May carrots, may cabbage, Baguio beans, may onion na rin. Parang may onion ako nakita slice. Parang isang mix na talaga. Parang pang chop suey. Yan, pang chop suey yung kanilang mga ingredients na. So, yun po. Tapos meron pa pala tayong oyster sauce. Yung oyster sauce po, nilahat ko na, bali 15 pesos. Tapos yung cubes is somewhere siguro mga 5 pesos. So 15 plus 5, 20. All in all siguro mga 130. But kung kayo po order niya sa restaurant, naku, mahinang-mahina dyan ng 500. Yung lang ka na natin sa Molopecia, almost 600. Ano naman po yun? Kari-kari naman po yun. But parang same lang din naman ang kanya. But ang kuha ko po talaga is, prefer ko talaga ay yung gulay. Kasi yan po yung aking kailangan. Yung chicken, okay, very good din. So mga ka-vlog, ito po muli ang inyong Sir Pab stock ko. Meron na naman pong pinatikim po sa inyo. So, pwede nyo pong gayahin or ano yung aking niluto ngayon kasi siyempre, napagtripan ko lang. So, for those who are not yet, subscribe to my YouTube channel. Please subscribe na rin po. And, follow na rin po kayo sa aking FB account. Please lang, pakipalo lang po. Bye-bye po na. Huha!